Sir, tanong ko lang, paano ba sistema sa skills assessment? Last apply ko kasi, di ako pinatapos. Gawa ng overlane daw yung motor pag liko-liko. Ayun, so pag mga ganyan po, pag nasa Joyride Skills Assessment po kayo, iwasan nyo po yung pagbabanking-banking o sobrang paghiga ng motor ninyo dahil babagsak po talaga kayo niyan. Hindi po pwede yan dahil pagka kayo na ibabiyay sa Joyride MC Taxi, pag nasa labas na kayo, baka matakot yung customer ninyo pag ginawa nyo yan. Dahil hindi po lahat ng customer o pasahero ay sanay po sumakay sa mga ganyang rider na sanay ipa-banking-banking yung motor. Okay? Pagka po, sa lahat po ng mga bumabagsak sa skills assessment ng Joyride, pwede naman po kayong bumalik para mag-apply at mag-skills ulit. At pag pumasa na kayo sa skills assessment, ang kasunod naman ay orientation at pagkatapos onboarding at activation na. At yun, pwede na kayong bumiyahe. So sa skills assessment, ginagawa lang po natin yan para makita natin kung talagang sanay kayong magsakay ng tao or kung marunong kayong magsakay ng mga pasahero ninyo. Dahil iniiwasan po natin dito yung mga kakakuha lang ng motor, bago lang natuto magmotor, pero hirap po magsakay ng mga pasahero nila. So, delikado po yan. Baka pagdating sa labas at pinakawalan na natin, baka ma-aksidente lang po dahil hindi nga sanay magsakay ng pasahero niya. Okay? Lagi po nating tatandaan na sa Joyride po, safety is always our priority. So, mag-ingat po lagi sa biyahe at kita-kits po tayo sa Joyride office. Sana nasagot ko na maayos ang tanong mo. Maraming salamat, Idolo, at ingat lagi sa biyahe.